Kahit pinipilit ko na mag-basketball, na nahilo ako nun. Kasi huli mawala huli talaga natanggal yun sa akin Pero nagulat lang din ako na bigla lang din siya nawala. Kaya wag po kayo matakot dyan, ang hilo nandyan na talaga. Sakit ng dibdib nandyan na talaga. Sakit ng tiyan minsan parang umilab nandyan na talaga. Yung parang hirap maglunok. Ganyan-ganyan. Dati ganyan ako, hirap na hirap. Welcome po muli sa aking YouTube channel. Ang channel na ito ay gumagabay sa mayroong anxiety, GERD, nervous at panic attack. Bago po ako magsimula, may konti lang po akong kahilingan sa inyo na paki-share po ang video na ito. Paki-like po at mag-iwan po kayo ng comment kung may mga nais pong may tanong para may sagot po natin. Ito po ang ating pag-aaralan ngayon. Bali, yung mga sintomas po ng anxiety disorder o di kaya depression or GERD or panic attack. At saka yung mga pinaka-common na sintomas po niya na huli po o di kaya matagal talaga mawala. Yung pinakahuli mawala. Yung unang-una po dyan yung hilo. Kasi po bali sa aking experience sa anxiety na yan, ang pinakahuli pong nawala sa akin yung hilo. Yan, ang una po yan na huling mawala sa akin. Tapos yung parang yung sakit ng ulo mo na sakit ng ulo na para kang gumaganyan-ganyan yung parang tumitibok-tibok rito sa likod ng ulo mo. Yan, medyo sunod po yan sa hilo. Kasi sa ulo talaga ang huling mawala Tapos yung parang minsan yung ugat mo dito parang inuunat hanggang sa likod. Pero bihira lang po 'yun. 'Di ba pag may mga ganun kayong sintomas, may mga ganun kayong nararamdaman, nandoon pa rin po yung takot. May takot ka pero ang ganun kasi pag mga 85 or 90% recovery, hindi na po kayo nagpa-panic attack niyan. Hindi na kayo nakakaramdam ng parang pawis na yung feeling mo katapusan mo na talaga. Wala na yun. Pero may takot pa rin. Yung takot na yun lang po yung nakakapagpabagabag sa isip ninyo. Yung nag-aalala kasi kayo. Baka mamaya, ang isipin nyo kasi dyan, baka mamaya may iba na akong sakit. Baka mamaya may malala na naman akong sakit na hindi talaga na-trace ng doktor, mga ganun. Kaya napapaisip ka na magpa-check up ka na naman ulit. Pero kung sa ganun kasi, kung paulit-ulit lang naman ganun, tapos hindi naman talaga nangyayari ang mga dapat mangyari na iniisip mo, ibig sabihin, dala pa rin po yun ang anxiety nyo. Dala pa rin ang disorder nyo yun. Kaya yun po yung mga nahuling nawala sa akin, yung tungkol po sa ulo. At saka yung parang dinuduyan ka, yung parang nagsisway-sway ka. Nakaupo ka ganyan Sabi ko, bakit kaya ito? Parang nililindol-lindol ka. Pero yun kasi, ang ginawa ko nung pag mga ganun nangyayari, tinutuloy-tuloy ko yung pag-workout, pagpapapawis ko, lalo ng basketball, tinutuloy ko. Sabi ko, sobrang hilo ako magbabasketball ako. Nawawala, hindi naman nangyayari sa akin na siguro mag-collapse ako, ganun. Hindi naman. Kahit pinipilit ko na mag-basketball, na nahilo ako nun. Kasi huli mawala huli talaga natanggal yun sa akin Pero nagulat lang din ako na bigla lang din siya nawala. Nung hindi ko na pinapansin, sabi ko, bahala ka dyan, mahilo ka kung gusto mong mahilo. Yan, ganyan. Tapos yung parang hingal na kaunti, yun. Sabi ko, bahala ka. Hingal, di hingal O hilo, bahala, kahit masubsob, wala. Kasi iniisip ko, wala na akong pakialam kasi. Kahit mamatay man ako, hindi ko na masyadong dinadamdam yung mga ganun mangyayari sa akin. Kasi tanggap ko na. Sana ganun din po kayo. Yung matakot sa kamatayan. Di ba may mga videos pa ako niyan, yung patay kung patay. Dapat ganun. Ganun dapat yung mga nagiging ninyo, magiging mindset ninyo, nagiging laman ng isip ninyo. Kasi kung puro takot, di ba paulit-ulit lang naman puro takot. Takot. Natatakot ka na mawala ka na sa mundo. Ayun, mas lalo ka talaga na mahirapan. Tatakot ka na may mangyari sa'yo, mas lalo po yun, di ba? At saka yung yung minsan yung parang nagbo-bloated rin minsan yung tiyan, diba? Yun din po. At saka yung sakit pala ng dibdib, minsan may dumadaan na parang may gumuguhit pa rin. Yun, yung huli din yun mawala. Pero ang pinakahuli talaga yung hilo. Kasama rin po yun sa huli mawala, yung parang may bigla, aray, masakit yung dibdib ko, mapapaganyan ka. Sabi masakit yung dibdib, bigla ka lang parang may gumuhit dito. Kadalasan po yan dito sa left side. Akala mo puso Pero noon, hindi ako natatakot. Bahala ka. Iniisip ko kagad, acid lang pala to. Wala naman mangyayari sa akin. Ganon kagad ang iniisip ko. Pinapabayaan ko lang.
ayun talaga, nasanay ang isip ko na nasanay sa mga ganun nangyayari. Na wala akong reaksyon, hindi ko binibigyan ng atensyon yung mga sintomas na yan. Yun, nawala po siya. Ganun lang po dapat. Ganun ang gagawin nyo, maniwala kayo sa akin, mawawala po yan. Promise yan. Wag na yung mga puro reklamo, puro kayo daing. Wala, hindi kayo gagaling dyan. Maniwala po kayo. Hindi kayo gagaling. Pero kung, kasi paulit-ulit sintomas sa inyo, di ba? Sabihin nyo kagad, wala. Ano tong sintomas na to eh? Ito nangyayari lang to nung isang araw eh. Di ba? Na wala lang din. Pinabayaan ko lang, nawala. Nangyari ito nung isang linggo. Magtataka ka, bakit paulit-ulit sa akin nangyayari ganyan mga sintomas? Wala naman nangyayari sa akin. O, di ba? Ganun po yun. Kaya huwag matakot. Ang gawin nyo dyan, pabayaan nyo. Kung gusto nyo yung motor, kung natatakot kayo magmotor, o magbiyahe, gawin mo, magbiyahe kayo. Totoo. Wala talaga mangyayari sa inyo. Kahit, kung ganito, bumiyahe ka, simula dito sa bahay, pagkadating ng kalagitnaan, para kang masusuffocate, para kang nahihirapan huminga. Eh di ngayon, ang gagawin mo, babalik. Babalik ka sa inyo, uwi sa bahay. Tapos doon, magmukmuk na ganyan. Grabe, naramdaman ko. Hindi ko kaya talaga, hindi ko kaya. O, ganito naman ang gawin nyo. Bibiyahe kayo. Diretso kayo, tuloy-tuloy. Hanggang sa marating nyo po yung pupuntahan nyo. Tapos, pero ang pakiramdam mo nun, iba. Sama. Sobrang hilo, parang sama-sama ng pakiramdam. Pero nakarating ka sa paruroonan mo. Tapos ngayon, siyempre babalik ka naman pa uwi. Matatakot ka. Isipin mo, makauwi kaya ako. Kaya ko yung pauwi. Kaya mo yan, gawin mo. O, nakarating sa bahay na walang nangyari. O, di ba? Nakapunta hanggang sa nakabalik ka. Ang iniisip mo, ganun pa rin, puro takot. Pero, nagawa mo, nakauwi ka na walang nangyari sa'yo. Di ba? Ganun po yun. Kaya yung sinasabi ko, gawin nyo po yung mga gusto ninyo. Huwag magpapatalo sa takot sa mga imahinasyon ninyo na hindi naman totoong mangyayari. Isip nyo lang po yan. Kaya yun po, ang hilo talaga ang pinakahuling mawala, huli matanggal. Kaya wag po kayo matakot dyan, ang hilo nandyan na talaga. Sakit ng dibdib nandyan na talaga. Sakit ng tiyan minsan parang umilab nandyan na talaga. Yung parang hirap maglunok, ganyan-ganyan. Dati ganyan ako, hirap na hirap. Pero ngayon wala akong pakialam. Ngayon nga, nawala. Ganun lang. Hilo ko, ganyan-ganyanin ko yan, oh. Sabi ko, yan kayo, nahilo. Normal yan. Gutom kasi ako kaya nahihilo ako, di ba? Ganun lang. Mihilab dyan ko, sabi ko, ay wala to. Inuman ko nga ng mainit na tubig to. Nawawala. Tapos hindi ko napansin. Pero kung ang reaction nyo, nahilo. Grabe. Nahilo ako. Ano kaya gagawin ko? May sakit na. kung mag-isip ka ng mga ganyan, wala. Walang mangyayari sa'yo. Sasakit yung tiyan mo. Ano na naman ito, baka may sakit ako sa tiyan na may cancer. Matatakot ka. Yun ang isipin mo na matatakot ka. Hanggang sa magpanik attack ka na. Wala na, hindi ka nagagaling. Ganun yun. Kaya yun po ang pinakahuling mawala pag may, sa taong may disorder o di kaya anxiety. Yan po yung hilo ng ang pinakahuli. Yan ang una sa listahan ko na huli mawala. Yun po. Kaya salamat po sa inyong muli. Hanggang dito na lang po tayo. God bless po sa inyong lahat.